labas sa pinag-usapan ang sinabi ni Senadora. Pero noong narinig natin ay pinabayaan natin. Batid ko na nagda-drug siya. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. So, sa unang punto, narinig ninyo si Mr. Edwel Zamala, ang tagapagsalita sa Iglesia ni Cristo, na ayon sa kanya, Labas sa pinag-usapan ang sinabi ni Senadora. labas sa pinag-usapan. So, dito, mapansin ninyo, parang nanghugas kamay na. Sa pahayag ni Senador Amy Marcos, ang INC, labas daw sa pinag-usapan sa organizer. Ngunit, Labas sa pinag-usapan ang sinabi ni Senadora. Pero noong narinig natin ay pinabayaan natin. noong narinig, pinagpabayaan na lang umano. So, ibig sabihin, kahit parang hugas kamay ang unang punto niya, pero nung narinig ay pinabayaan na lang, edi may pahintulot pala. Tatalakayin natin ito, mga kapatid. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talimong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inanyayahan natin mga suking taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang, at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Ilagay ninyo kung saan kayo ngayon nagsubaybay para malaman natin saan kayo nakatira, kung saan umabot ang video ito. Sa puntong ito, mga kapatid, nauna natin tinatalakay ang block voting ng INC kanina, at nandiyan ang uploaded a video. Pero bago dyan, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na isubscribe ang channel ni Kaburnok, Fuckbusters PH, dahil nahack at binura ng hacker ang kaniyang channel. So, may bagong channel si Kaburnok diyan. Pwedeng nakiusap ako sa inyo na i-subscribe ninyo siya. Tulungan natin Kaburnok, Fuckbusters PH. At ang isang channel natin, Pananampalataya at Katweran, nasa link din sa description title. Okay. Di na tayo magtatagal, mga kapatid. Unahin natin si Mr. Edwel Zabala, ang spokesperson ng INC, sa interview. Ninyo, doon sa mga sinabi ni Senador Amy Marcos noong siya na ang nagsalita. Napakaganda pong katanungan. At palagi ko kinakailangan i-address ko po yung kasagutan yan sa mga nanonood sa atin. Opo. Pinag-usapan naman po ni Senadora at ng organizers ng rally na hanggang sa ikalawang araw, yun pa rin naman po ang ipananawagan ng rally. Justice, accountability, Justice, accountability. Di ba si Chavit Singson, isa sa mga speakers? Accountability. Di ba meron ding kaso si Chavit Singson? At di lang yan. Si Marcolita, di ba may issue siya sa susi niya na 122 million ang nagasta sa nakalipas na eleksyon, at
batay sa susi, walang idiniklara na nagsuporta sa kanya. Ibig sabihin, galing sa kanyang pera. Sa kanyang sarili. Pero, ikumpara sa kanyang salin, ang resulta ay 15 million ang kanyang salin. Kaya, nagiging issue ito, paano 15 million ang salin pagkatapos ang nagasto ay 122 million. Kaya nagpaliwanag, napilitan si Marcoleta na aminin sa publiko. At tinatalakay na natin yan sa nakalipas na video. Okay. Natuloy natin si Mr. Edwel Zabala. Transparency at peace. Labas sa pinag-usapan ang sinabi ni Senadora. So, labas sa pinag-usapan ang sinabi ni Senador Amy Marcos daw. So, ibig sabihin, gustong ipalitaw ng INC dito na inosente sila at wala silang kinalaman sa banat ni Senador Amy Marcos sa kanyang kapatid na si Bong Marcos at sa pamilya nito. Di ba? Pero noong narinig natin ay pinabayaan natin dahil So, kahit pa may nauna na pahayag si Mr. Edwel Zabala na labas umano sa pinag-usapan ng organizer ng INC rally, nang narinig nila, pinabayaan. So, ibig sabihin, nang narinig, pinahintulutan na dahil pinabayaan. Bakit daw? ang tema po ng kanyang sinasabi ay pakikipag-usap, pagpapayo. Yon, ang tema pala sa rally na yan, nung binanata niya si Pangulong Bongbong Marcos, pakiusap lang daw umanot. Yon. O kayo talaga, yun ang pahayag ng spokesperson sa INC. Nakiusap lang pala si Senador Amy. Makinig kayo sa spokesperson. Kaya, pinabayaan nila. Balik natin. Raw. Yun pa rin naman po ang ipananawagan ng rally. Justice, accountability, transparency, at peace. Labas sa pinag-usapan ang sinabi ni Senadora. Pero Ayan. Labas sa pinag-usapan ang sinabi ni Senador Amy Marcos. Pero, noong narinig natin ay pinabayaan natin dahil ang tema po ng kanyang so, pinabayaan. Then, therefore, may pahintulot na ito. Kahit lagbas sa pinagkasunduan. Bakit? sinasabi ay pakikipag-usap, pagpapayo. Yun pala. Ang sinasabi ni Senadora doon sa nakalipas na INC election, pakiusap, pagpapayo daw. Ng isang Anong pakiusap? May bahagi doon. Nalala niyo? Sa pagpakiusap niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag munang galawin yung poser, yung user. Uunahin muna yung poser. So, anong lilitaw sa kanyang pahayag? Akala ba zero tolerance ang kampanya kontra droga? Pwede pa lang makiusap kung mayaman ang involved, kung totoo man ito. Tuloy natin. nakatatandang kapatid sa kanyang nakababatang kapatid. At bakas po sa sinasabi niya na mahal niya ang kanyang kapatid. Yun pala. Ang nakalipas na INC rally. Yung binanata niya si Pangulong Bongbong Marcos, bunsod daw sa pagmamahal ni Senador Amy Marcos sa kanyang kapatid. Yun ang pahayag ni Mr. Edwel Zabala, ang spokesperson. At hindi lamang po yun, mahal din po ni Senadora ang kanyang bayan. So, kaya nagawa, lilitaw na, kaya nagawa
ni Senador Amy Marcos kahit lagbas na sa pinag-usapan dahil mahal niya ang kanyang kapatid, mahal din niya ang kanyang bayan. Kaidwil, well, muli po, sa alang-alang sa lahat ng mga dumalo, Oh, ayan. Sa mga dumalo na, ang panawagan. Sige, balikan natin. Yung bahagi lang sa pahayag ni Senador Amy Marcos dahil ayon sa tagapagsalita ng INC na kahit lagbas na sa pinagkasunduan, hindi na pinigilan, pinahintulutan dahil yun ay pagpapakita sa pagmamahal daw sa kanyang kapatid at bayan. Okay. Ito ang bahagi lang no sa nakalipas na INC rally. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Silang mag-asawa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Yan ang rally sa Iglesia ni Manalo, mga kapatid, na ayon sa tagapagsalita nilang si Mr. Edwel Sabala na bunsod sa pagmamahal ni Senador Amy sa bayan at bunsod din sa pagmamahal sa kanyang kapatid. Anong masasabi niyo? So kaugnay sa pahayag ni Senador Amy Marcos, mga kapatid, alam naman natin, hindi bago yon. Unang pahayag doon, sinusuportahan din ng INC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nga, itong tagapangasiwang pangkalahatan ng Iglesia ni Manalo ay inilagay noon sa pagiging ambasador sa OFW, di ba? Naalala ninyo? Oh. So, ngayon, kung maaalala din ninyo yung Maisog Rally, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao mismo, siya ang nagpahayag na may adik tayong presidente. So, matagal na yon. Pero ano ang punto dito sa pahayag ni Senador Amy? Una, inaamin niyang matagal na niyang alam daw na ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos, dawit pa ang buong pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos sa pahayag niya. Pero, hindi niya napag-isipang mabuti na mag-backfire sa kanya ito. Bakit? Kung matagal na niyang alam na adik umano si Pangulong Bongbong Marcos, edi matagal na niyang itinago ito sa taong bayan. Anong tawag niyan? So, nang inendorso ng INC, si Pangulong Tandem pa noon,
BBM at Sara Duterte. Alam na ba ng INC itong isyung ito? So, kung hindi alam, ibig po ba sabihin na budol din ang INC, endorse ng endorse, hindi sinusoring mabuti? Kung totoo man, hindi ba yung pahayag ni Senador Amy Marcos na matagal na umano, hindi ba kung balikan natin ang kanyang pahayag, malinaw na isang panluloko sa taong bayan na matagal na niyang alam pero in-endorse pa sa eleksyon noon ang unity team. At di lang yan, inaamin pa sa rally sa INC na kinausap umano niya, halos lumuhod na siya sa harap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noon na nakiusap na kung maaari unahin ang posers and then susunod na yung mga users, sinabi niya yan, anong lumabas na katotohanan sa kaniyang pahayag, inaamin niya na sa kampanya laban sa drugs, maaari parang mapakiusapan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya asan na yung sinabing zero tolerance ang kampanya? Kaya kung maaring pakiusapan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, abay isang masakit na realidad mga kapatid, na kung mahihirap ka, tigok ka. Pero kung mayaman ka, pwede at madadala lang sa pakiusap. O, anong masasabi ninyo? At balikan natin ang spokesperson ng INC. Ang spokesperson ng INC, ang ginawa ni Senador Aimee, lagbas na sa kanilang kasunduan, parang nanguhugas kamay, pero pinahintulutan umano dahil anong palusot? Mahal niya ang kanyang kapatid. Ninyo, doon sa mga sinabi ni Senador Amy Marcos noong siya na ang nagsalita. Napakaganda pong katanungan. At palagi ko kinakailangan i-address ko po yung kasagutan yan sa mga nanonood sa atin. Opo. Pinag-usapan naman po ni Senadora at ng organizers ng rally na hanggang sa ikalawang araw, yun pa rin naman po ang ipananawagan ng rally. Justice, accountability, transparency, at peace. Labas sa pinag-usapan ang sinabi ni Senadora. Pero noong narinig natin ay pinabayaan natin dahil ang tema po ng kanyang sinasabi ay pakikipag-usap, pagpapayo ng isang nakatatandang kapatid sa kanyang nakababatang kapatid. Yan daw. Kaya pinabayaan nila. Yon ang palusot ni Zavala. Dahil pagmamahal yon sa bayan, pagmamahal sa kapatid, kaya siniraan. Di ba? Anong masasabi niyo? Comment kayo dyan. So, yon ang mga pangyayari, mga kapatid, sa isinagawang rally ng INC. 3 araw sana, pagkatapos dito ay ginawa nilang 2 araw na lang.